Good vibes only para akit swerte. Hello at welcome sa ating channel. Ang videong ito ay tungkol sa mga maswerteng kulay ngayong 2021 ayon sa paniniwala ng Punsoy. Kung bago po kayo sa ating YouTube channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Ang taong 2021 ay ang Year of the Metal Ox at sa pagbabago ng taon, nagbabago rin ang enerhiya at nagbabago rin ang ikot ng swerte at malas. Sa taon na ito, narito ang mapa ng Flying Star Feng Shui at kung hindi nyo pa ito kabisado, hanapin nyo lang sa iba pa nating videos para maunawaan ninyo kung ano ito. Ito ang mapa ng mga sinasabing swerteng pwesto sa taon na ito dahil ito ay ayon sa mga flying stars na nagdadala ng ating swerte sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ayon sa paniniwala ng Punsoy, ang iba't ibang kulay ay meron rin itong iba't ibang frequencies at meron itong dalang iba-ibang lakas at iba't ibang kahinaan. At maging sa psychology rin, ang mga kulay ay meron rin itong iba't ibang epekto sa ating utak. At ganun rin sa paniniwala ng Feng Shui na ang mga kulay na ito ay meron ring kinalaman sa enerhiya ng mundo. At sa taon na ito, maswerte ang mga kulay na metallic dahil ito nga ay ang Year of the Metal Ox. At sa taon na ito, ang mga metallic na kulay, kagaya na lamang ng silver at ng gray, ay mga maswerte. Pero hindi sa lahat ng tao dahil iba-iba ang ating mga enerhiya, iba-iba rin ang ating mga elemento. Ang paniniwala ng Punsoy ay merong 5 elemento na nagbabalanse sa lakas at kahinaan sa ating mundo. At ito ay ang earth, metal, water, wood at fire. At meron rin itong iba't ibang direksyon na meron rin kinalaman sa isa't isa sa atin. Iba-iba rin ang ating enerhiya. Meron rin itong epekto sa naaakit mong swerte at ang naaakit mong malas. At narito ang ilang kulay at kung aling elemento sila napabilang. Ang mga metal ay ang mga puti, ang silver at ang yung orange na tangerine. At yung earth naman ay ang yellow at ang beige. Mahalagang malaman kung ano ang mga elemento ng kulay na ito dahil makakatulong ito sa inyo kapag kayo ay mag-decorate ng inyong tahanan para mabalansin ninyo ang mga elemento sa inyong tahanan at para rin maiwasan ang mga kulay na hindi swerte para sa iyo. Tandaan natin na ang mga kulay ay iba-iba ang frequency nila, iba-iba ang epekto. Kagaya na lamang ng kulay na pula na pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte at ginagamit ito sa mga happy na okasyon, pero kinakailangang balansihin rin ito dahil ang sobrang pula ay nagpapainit naman ng ulo at magdadala rin ng mga argumento at away. Kaya mahalaga ang balanse sa Punsoy, mahalaga rin na alam mo kung ano ang mga kulay na pabor sa iyo para magamit mo ito sa iyong pang-araw-araw. Ang kabuuang mga maswerteng kulay sa taon na ito ay ang mga metallic. Pwede yung mga metallic gold, metallic silver, at ito ang magdadala ng mas magandang enerhiya para sa iyo ngayon. At kung gusto mong akitin ng swerte ay magsuot ka rin ng mga metallic na accessories o kaya yung mga gamit mo sa opisina o kaya sa bahay ay yung mga metallic na colors. Ang bawat isa sa atin ay merong mga lucky colors na konektado sa ating kaligayahan at sa ating tagumpay. Kaya maliban sa kabuuang maswerteng kulay ng taon, narito ang iba't ibang maswerteng kulay sa bawat isa na animal sign.
Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rat ay sinasabing maswerte sa mga kulay na white, yellow at green. At para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Ox, maswerte sa inyo ang mga kulay na white, silver at vanilla. Gamitin ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na damit, sa mga suot ninyo o kaya sa inyong mga display. Pero kailangan ang balanse, hindi araw-araw na puti ang isusuot ninyo o silver ang isusuot. Kailangang balanse. Pwede rin naman sa mga accessories, pwede na sa bag ninyo o sa inyong sapatos o sa pantali ng buhok o kaya sa pangkabuuang display ng inyong tahanan, at depende na lang sa kung ano ang inyong nararamdaman sa araw na iyan, ay meron tayong mga iba't ibang kulay na magbibigay rin sa inyo ng suporta ayon sa inyong mga elemento. At mamaya sasabihin natin kung ano ang mga kahulugan ng mga kulay na ito, ano ang kanilang binibigyan ng suporta at ano rin ang medyo malas na kombinasyon. Ano nga pala ang paborito ninyong kulay? I-comment nyo lang po sa baba. Ang mga tiger ay maswerte ngayon sa mga kulay na gray at purple. At sa mga taong ipinanganak sa Year of the Tiger, iwasan muna ang magsuot ng orange. Sa rabbit naman, maswerte sa taon na ito ang mga bright yellow, sky blue at peach. Iwasan ang pula. Sa mga dragon, maswerte ang gray at silver metal. Para naman sa mga snake, maswerte ang pink at yellow. At para makaakit kayo ng pera at palakasin ang inyong kalusugan, mas maganda na magsuot kayo ng yellow, lalong-lalo na sa Thursday, kada Thursday ng taon. Para naman sa mga horse, maswerte ang fuchsia pink at ang mga cream tones. At iwasan muna, mga taong ipinanganak sa Year of the Horse, iwasan nyo muna ang green. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Goat, maswerte ang gray, blue at black. At lalong maswerte para sa inyo ang magsuot ng black sa Sabado. At wag po kayong malito dahil ang Year of the Goat at ang Year of the Sheep ay pareho po yan sa Feng Shui. At paminsan-minsan tinatawag nila itong Year of the Ram. Ang mga monkey naman ay maswerte sa kulay na yellow at bright pink. Iwasan muna ang mga kulay na pula. Sa taon na ito, para sa mga rooster, maswerte ang white, silver at purple. At para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Dog, maswerte ang mga Indian red, yellow at white. Para naman sa mga taong pinanganak sa Year of the Pig, maswerte ang yellow at purple.
So ano ang kahalagahan ng kulay sa ating ginagawa pang araw-araw? Sinasabi natin na ang mga kulay ay merong sariling frequency at ito ay nagbibigay ng karagdagang enerhiya sa atin. Halimbawa, kung ang iyong elemento ay fire at ang lagi mong sinusuot ay ang mga kulay na elemento ng tubig, ay ito ay destructive cycle sapagkat ang tubig ay pumapatay sa apoy. Kaya magkakaroon ng conflict at maari na kung ikaw ay pupunta halimbawa sa isang job interview at ang lakas mo dapat ay fire at ang iyong mga suot o kaya ang mas malakas na elemento sa araw na iyon ay tubig dahil yun ang mga kulay na sinusuot mo o nakapaligid sa iyo ay kulang ka sa suporta at maaring hindi magiging mas maayos ang resulta ng pinupuntahan mong aktibidad. At halimbawa naman kung ikaw ang elemento mo ay metal at dapat ang sinusuot mong kulay ay mga gray, silver, mga metallic, pero ang sinusuot mong kulay ay mga kulay na elemento ng fire. Ang fire ay pumapatay, tumutunaw ng metal. Kaya ito rin ay isang destructive energy. Ito ay magkakaroon ng conflict. Maaring ang resulta ay sa iyong damdamin, magkakaroon ka ng insecurity o kaya parang hindi ka lang sigurado sa iyong mga ginagawa dahil ang mga vibration ng enerhiya ay hindi nagkakasundo at magkakaroon na ito ng kalituhan. Mahalaga na ang nakapalibot sa iyo ay mga enerhiya na nagbibigay sa iyo ng karagdagang lakas. Napansin nyo na ba na paminsan-minsan pumupunta tayo sa ibang lugar at pagpasok mo pa lang sa isang lugar ay maaliwalas na ang iyong nararamdaman? At meron ring mga lugar na pagpasok mo pa lang parang hindi mo masyadong feel. Ganun rin ang enerhiya ng tao, iba't ibang gamit at iba't ibang kulay. Merong mga tao na kahit wala namang ginagawang masama sa iyo, parang hindi mo gusto ang kanyang vibration. Ganun na ganun rin ang pagkuha ng suporta sa mga kulay at mga gamit na nakapalibot sa atin. Ang kulay na blue ay elemento ng tubig. Ito ay konektado sa pagiging totoo sa sarili, pagkakaroon ng karagdagang inspirasyon at pagkakaroon ng karagdagang blessings at maayos na komunikasyon. Ang tubig kasi ay maganda para ikaw ay makapagmuni-muni, mag-meditate, mag-isip ng mas malalim at ito rin ay nagdadala ng kapayapaan at nagbibigay sa iyo ng kalmadong damdamin kaya medyo mawawala na ang iyong mga mental tension. Maganda ang kulay blue sa banyo o kaya sa kwarto ng mga bata dahil nagdadala ito ng kapayapaan at makakatulog ng maayos at maging kalmado lang ang vibe. Ang kulay green naman ay elemento ng kahoy at ito ay nag-a-attract ng kapayapaan at kaligayahan at ito rin ay nagdudulot na maging mas malawak ang iyong pag-unawa sa isa't isa. Maganda ito sa inyong living room, sa kusina, pwede rin ito sa kwarto ng mga bata dahil nagdudulot ito na mas maging kalmado ang kanilang isip. At pwede rin ito sa bathroom dahil ito raw ay nagdadala ng prosperity pero ito ay mas maayos o mas maging mabisa kung ang iyong elemento ay kahoy o kung ang elemento mo ay metal dahil ang kahoy ay magpapalakas ng iyong enerhiya. Madalas ang kulay pula ay swerte pero hindi masyado sa taon na ito dahil ang kulay pula ay simbolo ng fire at ang fire, ang apoy ay tumutunaw ng metal kaya wag masyadong pula sa taon na ito. At kung gusto ninyo ng swerte sa recognition, ay gumamit rin kayo ng yellow dahil sa taon na ito, ang yellow ay nagdadala ng recognition. Maswerte ito kung kayo ay nasa trabahuan, nakikipagkompetensya kayo para kayo ay mabigyan ng raise o kaya ang inyong posisyon ay ma-promote kayo. Maganda ang kulay na yellow dahil ang yellow ay elemento ng earth. Ito ay sumisimbolo sa stability at sumisimbolo rin ito sa inyong pasensya. Kaya kung kayo ay nangangailangan ng pasensya sa trabahuan, magsuot kayo o gumamit kayo ng mga bagay na merong konting yellow. Huwag rin sobrahan dahil ang sobrang yellow ay nagdadala rin ng mga pangamba o kaya masyado kang ma-stress dahil sobra ang yellow at makapag-isip ka ng sobrang takot o kaya mga bagay na magpapalito sa iyo na maapektuhan na ang iyong source of income. Kaya balansehin ang
yellow, at ang red, nako, wag sobrahan ang red sa taon na ito. Ang white ang maswerte sa taon na ito dahil ito ang elemento ng metal at ito rin ang elemento ng taon. Ang kulay puti ay nagdadala ng suporta, nagdadala rin ito ng authority. Kaya maganda ito sa trabahuan at ngayong taon ito ay simbolo ng pera dahil sa taon na ito ang metal ang malakas na elemento. Hindi naman nating sinasabing hindi na natin gagamitin dahil pwede rin naman dahil mahalaga pa rin ang balanse. Pero lalo nating gamitin ang mga maswerteng kulay, yung mga kulay na nagbibigay ng suporta sa ating mood, suporta na lalong gumana ang ating utak, lalong mapalakas ang ating kalusugan. Tandaan na ito ang Year of the Metal Ox. Maswerte ang puti, silver at gray at mga metallic na kulay. Pwede rin ang mga konting purple at konting blue. At kung nangangailangan kayo ng guide para sa mga kulay at ang kanilang mga elemento, ay balikan nyo lang sa ating slide at ito ang magsisilbi ninyong guide. Kaya para lalo nating maakit ang swerte sa taong ito, mahalaga na alam natin kung ano ang ating elemento at alam rin natin kung paano gamitin ang mga ito. Pero palagi kong sinasabi, ang pinakamabisang pampaswerte ay ang kabutihan ng ating puso. Kapag mabuti ang puso natin, maganda ang lumalapit sa atin. At panatilihing good vibes, huwag magpadala sa mga tensyon at problema dahil pag maganda ang energy na binibigay natin sa universe, mas maganda rin ang ating matatanggap. At kung naghahanap kayo ng iba pang mga pampaswerte, hanapin nyo lang po sa ating channel, nakakategorize po ang ating mga playlist. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, maaari lang pong mag-subscribe dahil mas marami pa tayong mga videos sa susunod nating upload. Maraming salamat po!